Magandang araw mga kaibigan, kwentuhan serye muna tayo. Susunduin muna natin si Mrs. dahil gusto niyang umuwi ng maaga. Konti lang kasi yung estudyante nila, kaya siya nag-volunteer na umuwi. Pwede naman din sila mag-stay para syempre bayad kasi ang oras mo doon. Pero mas gusto ni Mrs. magpahinga. So susunduin natin siya ngayon. Nag-work kasi si Mrs. sa school. So mga daycare, toddler, preschool, yan ang mga estudyante nila. Konti lang daw kasi ang estudyante nila kaya nag-decide siyang umuwi. Si Mrs. ay international student dito, yun ang pathway namin. Ako ay open work permit, tapos dala namin yung 3 years old naming anak. So si baby is nasa school, nasa preschool din siya. So papasok siya everyday, Monday to Friday. Actually, kapag international student ka rito, malaki ang tuition fee mo. Kailangan may enough budget ka para pantustos sa stay mo rito at pangailangan mo. Limited lang ang oras ni Mrs. 20 hours per week kasi student siya. Pero pagka nag-graduate niya na, is pwede na siya mag full time. Mag-apply na rin kami ng PGWP or yung post graduate work permit para makapag-stay pa kami rito. Bating kami rito is May last year. Naalala ko pagdating namin dito, akala namin eligible na kami dun sa free tuition fee ni baby. So naghanap kami, sabi tumawag sa amin, maghanap daw kami ng school. After namin maghanap ng school, nakita kami sa likod lang din ng bahay namin. So walking distance. Hindi pa pala kami eligible. Late kami ng application, dapat daw December 2022 nag-apply. So May lang kami kasi dumating, so hindi kami nag-grant. So nagbabayad kami monthly around $700 yun. Daycare pa si baby noon, nasa toddler pa siya. So ganun pala, kapag ka mas bata yung anak mo, mas malaki yung magiging tuition mo. Nag 3 years old na siya, na-move siya sa preschool. Pagka move niya sa preschool, ang binabayaran pa namin doon is nasa 500 na, 500 Canadian dollar. So sayang din yun, nasa 20,000 pesos din yun. Buti na lang naka-receive kami ng email na interviewin kami para maging eligible si baby. Eligible kami sa school subsidy. Then ayun nga, November na-approve kami. So thank God, dahil bawas gastos yun. Ngayon libre na tuition ni baby. Next year nandiyan pa rin siya. Pag nag 4 years old na siya, lilipat na siya ng school dahil kinder na siya. So i-move na namin siya. Ngayon ang mga toddler, preschool, libre yung food nila. Tapos meron silang app para nire-report nila kung ano yung ginagawa ng bata doon sa school, ano yung mood, nag-CR ba sila, ganon, umihi ba, ganyan. Dati gastos namin sa diaper, ang mahal ng diaper dito, ang binibili namin is yung 50-60, nasa around $30 yun, Pampers. So buti na lang naturuan ni Mrs. pati train na si baby. So graduate na rin kami sa diaper ni baby. Graduate na sa diaper, gagraduate na rin si Mrs. sa kanyang school. Alright, thank you Lord. Lapit-lapit na rin tayo sa school ni Mrs. Pagdating natin, papakita ko sa inyo yung eskwelahan na pinapasukan ni Mrs. Pag nag-commute ka kasi rito, matagal. Pero kapag may sakyan ka, ang biyahe mo lang nasa 20 to 30 minutes lang, depende kung may construction sa daanan, traffic, mga aksidente, mga ganyan. Pero dito okay na okay dito. So ayun guys, malapit na tayo sa school ni Mrs. Pinagtatrabahuan niya. Dito na tayo. So guys, yan ang pinagtatrabahuan ni Mrs. Ang ganda ng kanilang lugar dahil para siyang castle. Tusok-tusok. Tapos yan ang parking area. Alright guys, ingat tayo palagi. Paalam.